side. Tapos sasabi, constant current 300 ampere while in motion. So 300. So lumalabas ano tayo? Uniform loading. Yung problem mo is uniform loading. Approach tayo uniform loading. Hindi concentrated load yan. Ang distance mo from A to B, sabi is 6 kilometers. Parang ako na yung nagsagot eh. 6 kilometers na lang sir. 6 kilometers na lang po yung 6,000. makakansel yung program. So, ito ay 590. So, track resistance of go and return is 0.4. Ano ba yung sabi natin pag ganyan yung ganyan yung type ng problem? Uniform loading. Doon tayo palagi sa gitna maghahati. So, hatiin mo lang sa gitna. Sa gitna natin hatiin yan. So, ang mangyayari, pag drawing mo yan, 600, hindi natin alam ito. Tawagin na lang natin C. So, ito rin, C. Hindi mo alam to. Tawagin natin IX. Ito hindi ko rin alam. Tawagin natin IY yan. So, dalawa yung hindi natin alam dyan sa problem na yan. Pero alam natin na yung current dito na dumadaan at saka dito, ilan? 300. Hindi 300. Yung 300 sa total eh. Yung nakalagay, di ba? Tama. Constant current of 300 while in motion. So, kung gusto mo malaman yung uniform loading mo, edi 300 divided by 6,000 times 300. Which is 150, times 300 tuloy, times 3,000. Which is 150. So, tama kang 150 yung sinabi nyo. 150 ampere yan. 150 ampere yan. Okay na tayo dyan. May 150 ampere na kayo parehas dyan. So, ano yung aking VC? Hindi mo pwedeng gawin na ang VC mo dito would be 600 minus 150 times resistance minus VC is 0. Bakit hindi natin pwedeng gawin yon? Kasi 590 yung isa. Yung isa 600. So, kahit i-equate mo sila together, hindi siya magiging equal. So, ano yung approach natin dito pag ganyan? Uniform loading tayo Balik tayo sa principle natin sa circuits 1. Pag mas mataas ng voltage, ano ba ang ginagawa ng flow ng current mo? Pataas, pababa. Tandaan mo, ang voltage is pressure, di ba? So, kung may ina-apply ka ng 600 volts, ibig sabihin, pababa, pataas. Pataas. So, kung pag pataas yon, ibig sabihin, dito tayo nag-a-apply ng pressure. But, may voltage ka dito, so nag-a-apply rin yun ng pressure pabalik. So, pwede nating assume, magkakaroon tayo ng assumption, pag engineering talaga, kailangan mo mag-assume kahit ayaw mo. So, pag naglagay tayo ng assumption, di ba alpha? Kailangan natin mag-assume alpha. Pwede natin sabihin, Ix is equal to 150. First assumption natin yon. Yung Iy wala tayo, basta Ix is 150. So, ang mangyayari niyan, pag nag-KVL ako,
600 minus 150. Ano yung resistance ko? 0.04 times 300 minus BC is equal to 0. So, ilan to? Ha? Hindi na natin per kilometer pala yun, no? Bakit 300 to? Times 3 na lang. Yan. Okay na yan. Times 3. So, ilan yan? 600, ilan to? 582. 582 volts. Okay, tatandaan natin yan. Pag tayo sa kabila, 590. Ha? Hindi. Ito yung assumption natin. Ix is 150 ampere. Minus, hindi 572 yun. Kasi may Iy ka na, di ba? 150 plus Iy times 0.04 times 3 is equal to 582. Ayun nga yung hanapin natin. Wag muna pala, i-distribute natin. So, 590 minus 150 times 0.04 times 3. 572 minus 0.04 times 3. 0.12. 0.12 Iy is 582. So, ilan yung Iy natin? Negative 0.83. Negative? Bakit siya? So, ang tanong natin, the point along the track where minimum potential, of course, palaging ang sagot doon, gitna. So, ang sasagutin na lang natin, current supplied by each substation. So, IA is 150 ampere. IB is 150 minus 83. So, ilan yung 150 minus 83? 66.6667. Ayan. Kasi di ba IIX is equal to IA and IB is equal to IY plus 150. Ito kasi is IA RAC. Ito is IB RAC. Ha? Kung yung point C, which is ito, 582. So, lagay natin to as minimum potential. Okay, may tanong sa 3. Yes. Oh, 4. Kaya na, Gulis? Yung IY 150. Oh. Sige, tingnan natin ano mangyari. Tingnan natin ano mangyari. IB is equal to IY, which is 150. And IA is equal to IX plus 150. Okay. So, saan na ako magsisimula? Ito naman ako magsisimula. So, magiging by ABN 590
minus 150 times 0.04 times 3 minus 60. So, magiging 572 volts. Yung kasunod, 600 minus 150 plus Ix times 0.04 times 3 is equal to 572. So, ilan to? 582 minus 0.12 Ix is 572. So, ilan yung aking Ix? Ito rin. Negative 83.33. Positive ba? Ay, positive kasi lipat mo sa kabila eh. So, IA is 233.33 ampere and IB is 150. So, nakita nyo nag-iba at mas maliit yung voltage natin. Pero hindi mo pwedeng gawin yan. Bakit hindi mo pwedeng gawin yan? Kasi yung trend mo from A to B eh. Hindi naman from B to A. Kung B to A, pwede mong gawin ito. So, kumbaga, inatras mo yung train. Imbis na pinorward mo, inatras natin yung train. Kaya ang assumption mo palagi is A to B. Kasi, hindi naman pwede mangyari na yung mas mababang voltage, yun yung magpo-force doon sa train na mag-move forward. Palagi mas mataas yung voltage yun. Di ba? Parang pag nag-charge kayo ng cellphone, hindi naman mag-charge yung cellphone mo pag less than doon sa charging voltage yung ginamit mo. So, ganun rin dito sa electric train natin. Kaya, mula tayong A papuntang B. Hindi tayong B papuntang A. Okay ba? Gulis, number 4. Kaya na? Sa A? Pwede rin naman. Ang mangyari lang yan, pag ginawa mong 590 to 600, ginamit ko yung assumption na una, ang lalabas yung pangalawa. Parang interchangeable lang naman. So sabihin natin, ito, imbis na 600, ginawa mong 590, tapos ito 600. Ang makukuha mong sagot, pag ito yung assumption mo, ito. Pag ito yung assumption mo, makukuha mong sagot, ito. Magbabaliktad lang sila. Bali ang tamang sagot, sir, pag ano yung pangalawa? Depend? Ang tamang sagot is kung A to B tayo eh. Yung train natin move forward, hindi naman backward eh. Kaya ito yung sagot. Ito, hindi pwede, ito, pwedeng theoretically speaking, pwede yan. Pero, saan ka nakakita ng train na paatras gumalaw? Yun yung una. Pangalawa, mas mababa yung voltage mo sa pangalawa, 593. So, bakit naging 600? Bakit yung 590 yung magpupwersa sa 600 na umatras yung train? So, yun lang, practically speaking tayo pero in terms of theoretical, kahit alin dyan, ang explanation mo lang yung flow of direction. Gulis, sagutan mo na. Ay, sige, kopyahin nyo muna bago tayo mag-support. Ito, sagot. Hindi.